12 matatalinong artista na pumasa sa bar exam. Pinatutunayan ng mga Filipino celebrity na ang buhay sa harap ng kamera ay hindi dahilan upang makaiwas sa disiplina, mga gabing puyat sa pag-aaral o matinding hamon sa pag-iisip na dala ng pagpasok sa law school. Ang ilan ay pinagsasabayang pag-aaral ng abogasya at ang kanilang masiglang karera sa publiko, habang ang iba naman ay nagbalik sa akademya makalipas ang maraming taon upang kumuha ng bar exam. Ang nabubukod tangi sa kanila ay ito: nakamit nila ang titulong abogado sa paraang tulad ng iba, sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at walang sawang pagpupunyagi. Narito ang 12 Filipino celebrity na mga abogado at ang mga kwentong naghatid sa kanila roon. Number 1, Nico Antonio. Isa si Nico Antonio sa pinakabagong celebrity na naging lisensyadong abogado matapos niyang maipasa ang 2025 bar exam na ginanap noong September 2025. Katapos niya ang kanyang undergraduate degree sa European Studies sa Ateneo de Manila University at nakamit niya ang kanyang law degree mula sa San Beda noong 2013. Ang 2025 bar ang una niyang pagsubok dahil mas pinili muna niyang itunang pansin sa pagpapaunlad sa kanyang karera sa pag-arte. Tulad ng kanyang ina na si film producer attorney Joji Alonso, nais ni Nico na tahakin ang kanyang pangarap na maging abogado. Kabilang sa kanyang mga pinakabagong pelikula ay ang Balota at Lolo na ipinalabas noong 2024. Sa isang pagkakataon, gumanap siya bilang isang abogado sa pelikulang Anne Mary ng MMFF nito lamang 2025 at nagkaroon din ng cameo bilang isang security guard sa Bar Boy After School, isang pelikulang nakatuon sa buhay ng mga law students at patang abogado. Number 2, Luke G. Kane. Ang dating modelo na naging aktor na si Luke G. Kane ay nakapasa rin sa 2025 bar examination sa kanyang unang pagtatangka. Isa siya sa 5,594 na pumasa mula sa kabuuang 11,420 na kumuha ng pagsusuri. Ang passing rate ay umabot sa 48.98% at inilabas ang resulta noong Enero 7, 2026. Si Luke ay 41 taong gulang na. Siya ay nagtapos ng Juris Doctor degree sa University of Asia and Pacific noong 2023 at natapos niya ang kanyang pag-aaral sa law sa Arellano University School of Law noong 2025. Sa kabila ng kanyang background sa pagmumodelo at pag-arte, palagi niyang binibigyan diin ang pagbibigay prioridad sa akademikong pag-aaral sa buong panahon ng kanyang buhay. Kapansin-pansin si Luke ang nagsilbing inspirasyon sa totoong buhay para sa karakter na si Joshua Zuniga na ginanap ni Kian Cipriano sa pelikulang Bar Boys noong 2017. Makalipas ang halos isang dekada, taglay na rin niya ngayon ang parihong propesyon, ang titulong abogado. Number 3, Jimmy Bondoc. Nakapasa sa 2023 bar examination ang singer-songwriter na si Jim Bondoc, kung saan siya ay pumesto sa ika-685 mula sa 3,812 na pumasa. Natamo niya ang kanyang law degree sa San Beda University na tumupad sa kanyang pangarap na matagal na niyang hayagang ibinabahagi. Sa isang panayam noong 2017, inilarawan ni Jimmy ang kanyang desisyong mag-aral sa batas bilang isang matagal nang mithiin na nakaugat sa kanyang hangaring makapaglingkod sa kapwa. Noong panahong iyon, nagsisilbi siya bilang Vice President for Corporate Social Responsibility ng PAGCOR at kalaunan ay itinalagang bilang miyembro ng Board of Directors noong 2021. Naipasa ni Jimmy ang bar exam sa edad na 42. Number 4, Jerilyn Rodriguez. Isa si Jerilyn Rodriguez sa 3,992 na pumasa sa bar exam noong 2022.
Bago pumasok sa law school, nagtapos siya bilang cum laude sa kursong Business Administration and Accountancy sa University of the Philippines, Diliman. Kalaunan, ipinagpatuloy niyang pag-aaral ng batas sa University of the Philippines College of Law, kung saan pinagsabay niya ang mahigpit na akademikong pagsasanay at ang kanyang patuloy na pag-usbong sa kasikatan sa mundo ng beauty pageant. Habang kaugnay pa rin sa universidad, nakamit ni Jerilyn ang international na pagkilala matapos manalo bilang Reina Internacional del Chocolate at naging kauna-unahang Pilipina na nagwagi ng naturang titulo. Number 5, Eva Patalinhog. Ang dating Binibining Pilipinas Grand International 2018 title holder na si Eva ay nagbalik sa akademya na may malinaw na layuning tapusin ang kanyang pagiging abogado. Natapos niya ang kanyang pag-aaral ng mga batas sa University of San Carlos at naipasa ang 2002 bar examination at formal na nakakuha ng marka sa kanyang paglipat mula sa entablado patungo sa propesyon ng mga batas. Ibinahagi ni Eva noon ang paghahanda niya para sa bar exam at ang disiplina kinakailangan upang mapagsabay ang personal at responsibilidad na mahigpit na pagsasanay sa larangan ng batas. Bukod sa kanyang mga kredensyal bilang abogado, nanatili siyang aktibo sa pampublikong buhay, kabilang ang kanyang pakikipaglahok o pakikilahok sa mga organisasyon ng pageantry at ang pagtatrabaho sa mga legal na tungkulin sa Cebu. Number 6, Ina Revilla. Naipasa ni Ina Revilla, anak ng aktor na si Senador Bong Revilla, at ng aktres at politiko na sila ni Mercado Revilla ang bar exam noong 2022. Tinanggap ang anunsyo ng balitang ito nang may matinding emosyon mula sa parihong magulang. Ibinahagi ni Lani Mercado ang balita sa Facebook. Inilarawan niya ito bilang isang regalong hindi niya inaasahan at ipinahayag ang kanyang pagmamalaki sa kanyang anak na lubhang matyaga sa pag-aaral ng abogasya. Number 7, Tipi Dos Santos. Naipasa ng singer-actress na si Tipi Dos Santos ang 2022 bar examination. Kinumpirma ng kanyang asawa na si Miguel Rafael Porcuna ang balita sa pamamagitan ng isang post sa Instagram kung saan pinuri niyang disiplina at tiyaga ni Tipi. Unang sumikat si Tipi bilang isang star magic talent at dati niyang ipinaris kay Sam Concepcion. Ang kanyang paglipat mula sa mundo ng pelikula patungo sa mundo ng batas ay nagmarkang hakbang tungo sa profesional na pagunlad sa kanyang buhay. Number 8, Patch Magtanong. Kilala si Miss International Philippine 2019 Bia Patricia Patch Magtanong. Hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa kanyang husay sa akademya. Natapos niya ang kursong Business Economics sa University of the Philippines bago ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng batas sa parihong universidad. Naipasa ni Patch ang 2019 bar examination ilang araw lamang bago siya koronahan bilang Binibining Pilipinas International. Kalaunan, kinatawan niya ang Pilipinas sa Miss International sa Japan kung saan siya ay nakatop 8. Number 9, Carla Bautista Siao. Ibinahagi ni Carla Bautista Siao na umabot sa 26 na taon bago niya natupad ang pangarap na maging abogado. Matapos muna niyang tahakin ang mundo ng pageantry bilang pag-alala sa kanyang ina. Sumali siya sa Binibining Pilipinas 2004, kinatawan ng Pilipinas sa international na kompetisyon at nakamit ang titulong Miss World 2004 Queen of Asia and Oceania. Naipasa niya ang 2019 bar exam kasama si Patch Magtanong at kasalukuyang pinagsasabay ang kanyang karera sa batas at pagiging ina
ng kanyang 3 anak. Number 10, Oliver Moeller. Ang Cebuanong lawyer at modelo na si Oliver Moeller ay nagtamo ng degree ng Political Science and Government mula sa University of San Carlos, Cebu. Sa isang panayam noong 2020, ibinahagi ni Oliver kung paano pinalawak ng kanyang edukasyon ang kanyang pananaw sa mundo at tinulungan siyang maunawaan ang papel ng bawat individual sa paghubog ng institusyon. Dahil sa pagkaunawang ito, ipinagpatuloy ni Oliver ang pag-aaral ng batas sa parehong universidad at natapos ng kanyang Bachelor of Law noong 2016. Naipasa niya ang bar exam noong sumunod na taon, 2017, at formal siyang naging abogado tulad ng kanyang kapatid na si Yasmin. Number 11, Ana Teresa Licaros. Nakilala si Ana ng buong mundo matapos niyang manalo bilang Miss Photogenic ng Miss Universe 2007. Ngunit matagal nang namumukod tangi ang kanyang kakayahan sa akademiko. Bago pumasok sa pageantry, natapos ni Ana summa cum laude sa UP Diliman kung saan natamon niya ang degree ng Broadcast Communication na may general weighted average na 1.61. Kalaunan, pinagpatuloy niya ang pag-aaral ng batas sa University of the Philippines College of Law kung saan natapos niya ito bilang salutatorian. Noong 2009 na ipasa ni Ana ang bar exam kabilang sa 1,451 na pumasa mula sa 5,903 na kumuha ng pagsusuli. Number 12, Tommy Abuel. Ang batikang aktor na si Tommy Abuel ay isa ring abogado. Bilang isang famous Best Supporting Actor awardee, kinilala siya para sa kanyang mga pagganap sa Maynila sa Kukunang Liwanag at Karma, at kalaunan nanalo bilang Cinemalaya Best Actor para sa Dagsing noong 2016. Kabilang sa kanyang filmography ang mga iconic na pelikula tulad ng T-Bird at Ako ang Bituing Walang Ningning. Bukod sa kanyang kontribusyon sa pelikula at teatro, lisensyadong abogado sa Abuel. Subalit, hindi alam kung kailan niya nakuha o naipasa ang bar exam. Mag-subscribe sa channel na ito para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga video sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kasama.